Gusto mo bang magsimula ng negosyo? O gusto mo ring matutunan kung anong negosyo ang pwede mong simulan kahit sa maliit na puhunan lang? Kaya panoorin mo ang video na to para matutunan mo ang business idea na ito na pwede mo nang simulan ngayon. Abangan mo rin ang negosyo advice ko sa dulo ng ating video para ma-motivate ka na mag-start at magpalago ng negosyo na sasabihin ko sa iyo. Okay? Let's go! Una sa ating listahan ay sari-sari store business. Sa sari-sari store business, hindi naman natin kailangan ng malaking kapital para tayo ay makapag-umpisa. Kung meron tayong 10k or kahit mas mababa pa, ay pwede na nating simulan ng ating sari-sari store business. Ang gawin lang natin, pumunta lang tayo sa pinakang malapit na grocery store sa ating lugar or sa Pure Gold na kilala natin. Bumili tayo ng mga product na ititinda natin sa ating bahay. Yan, diyan tayo magtinda. At ang una nating mga customer dyan ay ang ating mga kapitbahay. At sure naman ako na mabibili ang inyong paninda. At kapag kumikita na tayo, pag kumikita na tayo sa ating sari-sari store, ibili lang ulit natin ito nang ito ay lumago at lumaki. Proven naman ang sari-sari store na kumikita ang business na ito. Isa ito sa mga negosyo ko na sinimulan ko din sa maliit na kapital at ngayon ay napalaki ko na at isa na itong grocery. Kaya kung gusto mong malaman ang mga sekreto ko kung paano ko ito napalaki, comment mo lang sa baba pagkatapos ng video na to. Comment mo lang, then gagawa kita ng video. Gawa kita ng video para sa pagpapalaki ng tindahan. Pero bago yon, unahin muna natin ang 4 na nasa listahan natin. Okay? Pangalawa sa ating listahan, frozen food. Sa negosyo naman natin ito, ang kailangan lang natin gawin, bumili lang tayo ng mga product na ating ititinda, katulad ng mga hotdog, tocino, pampangas, young pork, tulad ng sweet ham, skinless, at iba pa. Basta meron tayo na freezer na gagamitin na pwede natin paglagyan ng mga storage natin. Kung meron naman tayo sa ating bahay at hindi na natin kailangan bumili, dito na lang po natin ilagay ang ating mga ititinda na frozen food para hindi na tayo malakihan ng babayaran sa ating mga bill sa kuryente. At kapag nakilala na po ang ating frozen food at dumadami na po ang ating customer, ay pwede na tayong magdagdag pa ng mga ibang product para mas lumaki ang ating kita. Sa frozen food, kailangan lang po talaga natin ng mga freezer para paglalagyan natin ng storage. At pag marami na po tayong customer, tayo naman po ang magdi-deliver o tayo sa atin naman po kukuha ang mga nag-uumpisa pa lang na magsimulang magtinda ng mga frozen food. Kapag nakilala po tayo naman po ang magdi-deliver sa kanila. Okay? Ngayon mo lang napanood ang video ko at hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, Galbert Peregrine, please click subscribe and notification bell para lagi tayong updated pag may bago akong video. Pangatlo sa ating listahan, pagtitinda ng gulay at prutas. Sa negosyong ito, hindi naman natin kinakailangan ng malaking puhunan. At ito nga yung isa sa pinakamaganda nating umpisahan.
Kung meron tayong mga tanim na gulay at prutas sa ating bakuran tulad ng mga mangga, rambutan, lansones, o kung meron naman tayong mga gulay tulad ng pechay, talong, pwede na natin itong umpisahan sa ating bahay. Pwede na natin itong itinda at sigurado naman ako na may bibili sa atin yung ating mga kaibigan at kapitbahay. At kung marami ka namang mga tanim, pwede mo rin naman itong ilako sa inyong mga barangay o kaya sa mga bahay-bahay para mas marami kang mabebenta ng mga gulay. Kung malaki naman at malawak ang iyong mga taniman, pwede tayong pumunta ng palengke para humanap ng mga didelibera na gulay. At pag nakahanap tayo ng babagsakan ng ating mga gulay, pwede na tayo ang magsusupply sa kanila. Ayan, pag tayo ay nakilala, tayo na ang magbabagsak ng mga gulay sa mga palengke, sa mga talipapa. Pero kung wala ka naman ng mga tanim na gulay at gusto mo magsimula ng tindahan ng gulay dahil malaki ang kita dito, pwede mo naman gawin na mag-angkat ka ng gulay sa palengke na ititinda mo sa inyong bahay or ilalako mo. Ang kailangan mo lamang, kailangan mo dapat na pag mamimili ka ng gulay ay sa bagsakan ng gulay para mas mura at mas sariwa ang gulay na maibebenta mo sa mga customer mo. Okay? Pangapat sa ating listahan, GCash outlet. Ang negosyong ito ay napakadali lang gawin at napakagandang pagkakitaan at patok na patok ito sa ating mga Pilipino. Ang GCash outlet ay ginagamit natin sa pag magpapadala tayo ng pera sa probinsya o sa ating mga kasama sa bahay, tulad ng ating mga magulang, kapatid, sa ating mga kaibigan. GCash outlet po ang ginagamit natin sa pagpapadala. Mas mabilis po itong gamitin at mas mura ang bayad. Kaya patok na patok ito sa atin. Ito rin yung ginagamit natin sa pag-load. At lahat naman tayo ay naglo-load. Kaya ito ay ating mga kailangan. Ginagamit din natin ito sa pagbabayad ng ating mga bills tulad ng Maynilad, Meralco, at kung ano-ano pa na bayarin natin. Pwede rin natin tong gamitin sa bangko para hindi na tayo pumunta at hindi na tayo sa panahon ngayon ay sobrang traffic, hindi na natin kailangan pumunta ng bangko at mamasahe. GCash outlet lang pwede na. At tayo ay makakatipid ng malaki sa ating mga gastusin at kikita pa tayo dito sa GCash outlet. At ang isa pa sa pinakamaganda dito, ang kailangan lang natin dito ay cellphone at kapital. Siyempre, hindi naman natin kailangan ng malaking capital dito. Kapag may 5K ka, pwede ka na mag-start ng GCash outlet mo kahit sa bahay mo lang or magtayo ka ng GCash outlet sa ibang lugar o pwede ka mag-branch kasi ang kailangan mo lang naman dito ay cellphone at konting kapital para makapag-simula ka ng GCash outlet. Kaya ito ay pwede mong umpisahan. Okay? Panglima at ang huli sa ating listahan na sigurado akong kayang-kaya mo ang negosyong ito. Pagluluto ng merienda o pagluluto. Kung marunong kang magluto ay pwede mong umpisahan ang negosyong ito. Pwede tayong magluto kahit sa bahay lang at ititindan natin ito. Pwede tayo magluto ng agahan or breakfast tulad ng mga tapsilog, tungsilog, egg. Pwede po natin yang lutuin at pwede nating itinda sa ating bahay. Sigurado naman ako na merong bibili sa atin. Yung mga kapitbahay natin, kaibigan natin. Sila po yung una nating magiging customer.
At syempre, pwede rin naman po tayong magluto ng merienda tulad ng turon, kwek-kwek, or lumpia, o kung ano-ano pa. Pwede natin yang lutuin na merienda at itinda natin sa ating bahay. And syempre, pwede rin naman natin itong ilako. Pwede tayong mag-umpisang maglako ng ating mga merienda para mas maraming bumili sa atin. Yan. Pwede rin naman na magpa-order tayo. Yan. Pa-order tayo sa ating mga katrabaho. At pwede rin yang online para mas marami tayong mapa-order na mga pagkain. Pwede po natin yang simulan. Meron nga akong kakilala na nagsimula lang sa pagluluto sa bahay. At ngayon ay meron na siyang karinderya na malaki na napaunlad niya nagsimula lang siya sa pagtitinda ng pakonti-konti na ngayon ay napalaki niya na siya na siyang restaurant. Ayan. O pwede rin natin gawin yan. So magsimula din lang tayo maliit lang naman ang kailangan nating puhunan dyan. Utay-utay lang. Yan. Gawa tayo ng mga kaya nating lutuin. Tapos benta natin sa ating mga kilala. Tapos palakihin natin to. Yan, hanggang sa kumita na tayo at mapaunlad natin ito. Yan, basta wag lang tayong titigil. Okay? Okay, bago ang lahat, congrats kung nakaabot kayo sa bahagi na ito. Thank you. Advice ko lang sa iyo kung nag-iisip ka na magsimula ng negosyo, kung malaki man o maliit ang puhunan, gawin mo lang ito. Gawin mo lang, umpisahan mo. Walang mangyayari kung manunood ka lang. So, gawin mo, umpisahan mo. At huwag mong isipin na kung wala kang pera or wala kang malaking kapital, wala kang kotse, wala kang 1 million, wala kang cellphone, o puro dahilan ka, hindi ka makakapag-umpisa ng negosyo mo. So, ang gawin mo, isipin mo kung ano yung meron ka. Maging maparaan ka. Kung meron kang cellphone, or meron kang laptop, or internet sa bahay nyo, marunong ka magluto, marunong ka magbenta, marunong ka magtinda, pwede mong gamitin yan para makapagsimula ka ng negosyo na mapapakinabangan mo. Iniisip mo paano kung malulugi ka. Inisip mo paano kung hindi ka kumita. Okay lang yan. Ang importante may natutunan tayo. Hindi man tayo kumita ngayon o hindi, maaari naman sa mga susunod na panahon, matuto tayo at maaari na tayong kumita, and matuto tayo na magbenta, magpalaka hindi lang sa mga kaibigan natin. Matuto tayo na magpalawak ng ating mga tindahan at negosyo, dahil yan yung paraan para tayo ay yumaman. So kailangan natin magpalaki at magpalawak para tayo ay yumaman. Okay. Summary ito ng 5 negosyo na maliit ang puhunan. Una, sari-sari store. Pangalawa, pagtitinda ng gulay at prutas. Pangatlo, pagtitinda ng frozen foods. Pangapat, GCash outlet. Panglima, pagtitinda ng lutong pagkain. Okay? Maraming salamat kung umabot ka sa video na ito at may natutunan ka. Pakipindot na rin ng subscribe at ng bell para lagi kang updated pag may bago akong video. At kung may natutunan ka, pakishare na rin sa mga kaibigan mo na gustong yumaman. God bless. Thank you.